So, itong si Senator Amy, sabi niya, ano nangyari sa 1.4 billion daily budget for flood control? Ay, sige. Sabi niya, Senator Amy Marcos joined fellow senators who want to investigate what happened to the government's flood control budget after the recent floods caused by the combined effects of the monsoon and Super Typhoon Karina this week. Ayan ang sinabi ni Senator Amy Marcos. Parang tayo muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Wala akong soundboard. Hindi ko magamit yung mga sound effects ko. Anyway, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa ng account, ilagay nyo po ang inyong bank account details at pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, through cash pickup, at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kung kayo po ay magpapadala sa inyo pong unang padala sa Sendwave, ay pwede nyo rin pong gamitin ang aking promo code. Okay, andyan po yung promo code ko. Coach Jared po ang pangalan. Ayan, nakikita nyo yan dyan. At makakakuha po kayo ng karagdagang $20 free credit kapag ginawa nyo po yan. So, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. So, nung SONA lang, na picture-picture kayo kasama ng presidente. Ngayon, biglang, ano nangyari sa flood control? Oh. Anyway, panoorin natin yung sinabi ni Senator Amy tungkol dyan. Sabihin niyo sa akin kung maririnig nyo o hindi para maayos natin agad. Lagay ko, hindi naman yata nagkulang kami sa Kongreso at Senado. Naglaan kami na napakalaking halaga. Umaabot ng halos 420 billion kung tutuusin. Aabot, siguro papatak ng 1.4 billion a day ang budget sa flood control. Sana po lahat yan. Yan ang masaklap. Kasi eto nga, nag-anunsyo ang ating Pangulo na 5,500 ang natapos na irigasyon. Saan kaya yon? Yun ang talagang dapat nating alamin. At saan na Nasaan nga ba? Kayo nagre-review ng budget, di ba? Kayo nagre-review ng budget. So, ibig sabihin, alam niyo mga kotsero, sa budget hearing po, line by line yan. Line by line yan. Hindi yun pwedeng walang line item budget. No. Yun po kasi yung nakasulat sa ating sa atin pong batas, no? So, ba't hindi nyo alam kung saan? Number 1. Number 2, may resources kayo para alamin kung saan. Pwede naman kayong humingi ng dokumento sa DPWH at sa MMDA. Sasabihin nyo lang, DPWH, MMDA, kindly furnish us a copy of your completed projects as mentioned by PBBM Hinisona. The 5,500 completed projects. Hingi kayong dokumento. Kailangan pa ba magngangawa sa press? Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi mo kailangan magngangawa sa press, Senator Amy. Senator ka ibibigay naman sa inyo yan ng MMDA at saka ng DPWH. Bakit po, baka may mga magtaka, sabihin, bakit kasama ang MMDA? Kung first time nyo pong mapanood ng ating mga vlogs, ang ating mga videos, nabanggit po kasi nung isang beses na tayo ay nag-live stream, sinabi po ni Secretary Manuel Bonoan ng DPWH na ang flood control program, management and construction ay hawak po ng MMDA. So, ibig sabihin mga kotsero, yung kapag bumaha po sa Maynila, hindi po kasalanan yun ng DPWH o may kasalanan po doon MMDA. So, mga kotsero, as a senator of the Philippines, don't you think that you have the authority, you have the necessary power para isubpina itong mga dokumento na to? Actually, kahit di nga subpina, kahit request lang Kahit request lang. Bibigay naman yan. Hindi na niya actually kailangan gumawa sa harapan ng press. She doesn't have to do it. Pero ginagawa niya. Oo, bakit kaya? Bakit kaya ganito ang kanyang ginagawa? Alam nyo kasi, I have one guess. Guess lang naman to.
This number one, this is a good way of giving herself the airtime. Airtime, mga kotsero. Siyempre, politiko ka, gusto mong magkaroon ng exposure sa 2025 national elections, gagamitin mo to. Sako na eh. Di ba? Pero mga kotsero, ito kasi dyan ito yung pangit dyan na hindi ko gusto. Pangit na nga, hindi ko pa gusto. Sino bang nagkakagusto sa isang pangit na bagay, di ba? Siyempre, wala naman. Ito kasi yung pangit sa ginagawa ni Senator Amy. She is doing this at the expense of the Marcos administration. Ginagawa niya ito sa ikasisira ng administrasyong Marcos. Yun yung pangit dyan. Lahat ho ng airtime na inilalabas ni Senator Amy, lahat ho ng pagpapasikat na ginagawa ni Senator Amy, all of them are at the expense of the Marcos administration. Lahat ho yun ay sa ikinasisira ng Marcos administration. And which is, mga kotsero, nagtataka ako dyan. Kasi, for the past 30 years, alam nating lahat na ang Marcoses ay they're the pariah of the political community. Ibig sabihin, walang didikit sa kanila. Walang didikit ho sa mga Marcoses. Bakit? Kasi takot sila sa takot sila na baka mabahiran sila ng mga issues ng Marcoses, na ill-gotten wealth, human rights violations, yung galit ng mga dilawan, etc., etc. Di ba? And then all of a sudden, yung kapatid niya ay nanalo with the largest mandate of any president. Any president. Siya may pinakamalaking mandato, 31.8 million. All of a sudden, biglang, hindi ko kakampihan, hindi ako susuporta sa Marcos administration. Hindi ko susuportahan ang Marcos administration. It doesn't make sense, mga kotsero. Magkasama kayo nung naikipaglaban kayo sa ibaba, magkasama kayo, magkakampi kayo, all of a sudden, nung naging presidente yung kapatid mo, bigla kang 0-11 sa kabila. It doesn't make sense. 30 taon kayo naipagbakbakan para buuin muli ang legacy ng inyong nasirang ama. All of a sudden, biglang kakampi ka sa kalaban. Imbis na suportahan mo, i-build up mo yung pangalan ng Marcoses na sinira for the past 30 years. Isa ka na ngayon sa mga taong sumisira sa pangalan nyo, sa sarili nyong pangalan. What benefit will you get? Senator Amy is shooting herself in the foot. Sisiraan niya ang Marcoses, sabihin niya, yung kapatid ko, ganto-ganto, ganyan-ganyan. Misis ko nga kanina, nang pinapakinggan namin itong sinabi ni Senator Amy, alam niyo sabi ng misis ko? Ba't hindi niya itanong sa kapatid niya, hindi niya matawagan? Tayo mga hampas lupa, mga kotsero, ganyan lang tayo kasi hindi mag-isip. Kapatid mo yan, hindi mo kayang tawagan. Really? Itanong mo sa kanya, ano ba yung mga project ano ba yung 5,500 projects yan? Alam niyo, mga kotsero, mas nakatulong pa siya sa admin kung ganito. Nasaan na yung 5,500, ano ba tawag niya kay BBM? Bonget, lika dito. Nasaan yung 5,500 projects na yan? Bigay mo sa akin listahan. Binigay yung listahan. Ngayon, doon siya ngayon pumunta sa press. Ano sabihin niya? Ito yung 5,500 na projects ng kapatid ko, ng Marcos administration. Ito, hawak ko. Tapos nga siya, tama. Pero hindi sila sa Maynila. Mahirap bang gawin yun? Hindi. Hindi mahirap gawin yun, guys. Hindi mahirap gawin yun. Kaso hindi niya ginagawa. Anyway, tuloy natin. Napunta yung pera. Umpisa pa lamang ng tag-ulan. Ngayon pa lang, Hulyo pa lang to. Ang haba-haba, paano tayo makakaraos? Yan ang tanong. Kasi hindi pa naman nauubos ang alphabet. Nasa C pa lang tayo, karina pa lang to May kasunod daw, bukas makalawa, dindo naman. Ay nako, malayo pa ang hahakbangin. Sana naman makaraos tayong magiging. So, yun. Sa
tulad nun, mga kutsero. Oh. Pwede na niyang sabihin dun eh. Pwede niyang tulungan yung kapatid niya. Sasabihin niya, yung 5,500 flood control, naitayo naman yun. Naitayo naman. Pero talagang iba lang talaga tong baha na to kasi nasira yung isa, may high tide, tapos yung ulan na ibinagsak niya, katulad ng sa Undoy, etc. etc. Pwede naman siyang gumanon, di ba? Pero hindi niya ginagawa. Hindi niya ginagawa. Alam mo, Senator Amy, choose a lane. Kung ayaw mo sa Marcos administration, sabi mo, hindi yung puro ka pasaring, di ba? Napaka-passive-aggressive. Sabihin mo na lang. Para din nakikita namin. At maririnig namin at alam na namin kung anong gagawin namin sa'yo sa 2025. Although actually, kahit hindi na niya gawin yan, alam naman na natin, alam ko na ang gagawin ko sa kanya sa 2025. Diretso siya sa Inodoro for me. Ito po, anong nakita ninyong kailangan pa? Ang kailangan, ang pinakamadali at kailangan, tigilan ng pagtatapon ng basura. Talagang lahat ng basura, nalakap lahat ng kanal, lahat ng estero, lahat ng drain. Sayang lang ang mga floodgate at kung ano-anong tinatayo, pati yung mga irigasyon, pati yung flood control, nababara ng ating basura. Pagkalinis-linis ng Pilipino, laging sinasabi ng nanay ko, ligo ng ligo, shampoo ng shampoo, pabango ng pabango. Ang linis sa katawan, bakit ang kalat-kalat sa kapaligiran? Yan ang ating tanong. Ang unang-unang pinakamadali yung basura, please lang. Asikasuhin natin yung basura. Thank you, ma'am. O, yun. Okay. Alam niyo, tulad niyan. Opportunity na niya yan para i-build up ang Marcos administration. Pagkakataonan niya yan. Bakit? Sinabi niyang solusyon sa baha. Sinabi niya, basura, di ba? Papakita ko sa inyo, ba't pagkakataonan niya yan? Para ipakita na sumusuporta siya sa administrasyon. Ito kasi, nauna na si PBBM dyan Marcos blames climate change and trash for NCR flood. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon, pero climate change. This is what the effects of climate change are, sabi niya. Further, Marcos also said that improper waste disposal has also resulted in deep floodwaters during heavy rains. Ayan, nagka-problema lang, sana matuto na ang tao. Huwag tayong nagtatapon ng basura dahil yung basura, yun ang nagbara doon sa pump natin kaya hindi kasing effective na pwede. See? Ano naman yung sabihin niya na tama yung kapatid ko. Sinabi na ng kapatid ko yan nung nakaraan. Tama yung kapatid ko, ang problema ay basura. Pero hindi niya sinabi. Para lang ba ipakita niya? Para lang ba ipakita niya na may suporta pa rin siya sa kapatid niya, sa Marcos, or at least sa Marcos administration, if not sa kapatid niya, di ba? Pwede mo namang hindi gustuhin yung taong nakaupo You can hate the person seated in the office, but you have to respect the office. O pwede naman yung sabihin sinabi na po ng Office of the President or ng ating Pangulo na ang solusyon lang dito ay ang paglilinis ng ating basura. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Pangalawa, bakit ayaw niyong pansinin? Ito, hindi ko hanggang ngayon hindi ko naiintindihan. Bakit itong mga senador na to, ayaw niyong pansinin na pumalya ang COA, pumalya ang MMDA sa pagmamanage ng flood control project sa Pilipinas. COA calls out MMDA for finishing only 29% of flood control projects in 2022. Mga kotsero, ito po, mga proyekto na to, ay from 2018 to 2022 pa. Idamay nyo, kasi alam nyo mga kutsero, hindi naman ganun kadali gumawa ng flood control projects Construction yan. 1 to 6 months sa bahay. Hukayin mo yung pundasyon hanggang matapos ang lahat. And that is granted, maayos yung contractor mo. 6 months to 1 year. Granted. 6 months to 1 year kapag bahay. Lalo naman siguro pag mga gantong kalalaking proyekto, flood control program. Palagay nyo, mag-aagawa yan ng isang araw, isang taon.
So, ang sisingilin nyo, yung Marcos administration na ongoing yung mga projects. Tapos, may natapos man, 5,500, baka hindi pa nga yan sa Metro Manila. Dahil ang tutok ni PBBM, nasa probinsya wala naman sa Metro Manila. Pero, sana, pag nag-imbestiga kayo, Senator Amy, balikan nyo to. Balikan nyo tong sinabi ng COA. Para happy. Para happy. Para lahat tayo nakikita natin yung totoong kwento. Kasi mga Kojero, tingnan yung ginawa ni Senator Amy para kay Sara. Actually, kasalanan naman talaga ni Sara to, kung tutuusin. Kasalanan talaga ni Sara yan. Umalis siya sa gitna ng bagyo. Umalis siya sa gitna ng sakuna, tapos iniasa niya ang tulong at suporta ng kanyang opisina sa mga tao-tao niya sa bahay. Weird. That's so weird. Ngayon lang ako nakakita ng isang vice-presidente na ganyang ka-irresponsable. Tapos na nakakatawa, ang excuse ng mga DDS dito. Kasi nag-preposition na siya ng mga nag-preposition na siya ng kanyang mga tulong, etc., etc. 2 days bago pa nagbagyo. Really? Ang dahilan ni Sara Duterte, hindi ko po in-expect na magkakabagyo Hindi ko po in-expect na magkakabagyo. Hindi ko po kasalanan na magkakabagyo. Paano nyo nga i-reconcile yan? Paano nyo i-reconcile ngayon yung hindi niya alam na magkakabagyo tapos naka-preposition na yung mga tulong niya? The fact of the matter is, dapat nasa Pilipinas siya nag-aasikaso sa kanyang opisina. Siya dapat ang punong abala. Hindi siya dapat, kahit nandyan pa, kahit pina-schedule na niya yan, July 9 pa, dahil meron kang unforeseen event. Hindi mo naman na-predict na magkakaroon ng bagyo. Hindi mo na-predict na magkakaroon ng Karina. Hindi mo na-predict na magkakaroon ng malawakang pagbabaha. Pero bilang vice-presidente, bilang binoto ng 32 million, 32.4, 32.5 if I'm not mistaken, meron kang responsibilidad na kapag kailangan ka ng iyong constituents, dapat nandito ka. Hindi naman mamamatay si Taylor Swift anytime soon. Kung totoo yun kung nagpunta talaga siya ng Taylor Swift concert. 'Di ba? Kung totoo yun, I don't know. Yun yung chismis. Pero sabihin na natin hindi siya nagpunta ng Taylor Swift concert at talagang nagbabakasyon lang sila, 'di ba? Nag-iikot-ikot lang sila sa Germany. Sabihin natin ganun lang. Mga Kochero, kung bakasyon lang yun, hindi naman siguro guguho ang Germany next year. Hindi naman siguro mawawala ang Germany next month. Pwede kang magpa-rebook. Di ba? Or pwede kang sumunod. Di ba? Sumunod ka lang. Palipasin mo lang yung isang linggo na merong sakuna. Palipasin mo isang linggo na merong sakuna. Tumulong ka sa pamimigay, etc., etc. Tadlaman, mahilig ka magbida-bida sa burol nga ng mga AFP, nandoon ka kahit burol Nung SONA, nandoon ka sa burol ng Vice Governor, anak ka ng tipaklong. Mas importante talaga ang burol kay Sara, guys. Mas importante sa kanya ang burol. But anyway, sabihin natin hindi siya nanood ng concert ni Taylor Swift ngayon. Ngayon yun 27. Sabihin natin ganon. Hindi mo makakancel yung flight mo. Sabihin mo sa pamilya mo, anak, honey, kung honey tawag niya sa asawa niya, di ba? Mami, sunod na lang ako ha. Susunod ako next week. Tapusin ko lang to. Palipasin ko lang itong responsibilidad ko sa Office of the Vice President. Oo, may bagyo kasi. Pasensya na. Bigyan niyo akong 3 days. Susunod ako dyan after 3 days. Magpaparamdam lang ako sa opisina. May pera ka naman para magparebook. Di ba? Mahina sa'yo ang 50,000 pesos, 60,000 pesos, 70,000 pesos na for rebooking.
Kung business class yan, 150 to 100,000 pesos. Mahina yan kay Sara Duterte. Gumagastos ka ng 125 million sa isang sa 11 days. Tapos hindi mo magawa. Sabihin na natin hindi siya manonood ng concert, wala siyang hinahabol na date. Pero mukhang may hinahabol na date 27. So ibig sabihin mga kutsero, may siya, baka may hinahabol. Oo, si Sara Duterte sa Germany na may time bound yung kanyang activity. Hindi niya mai-revoke Kasi ulitin ko lang mga kutsero. Kung lakwa-lakwatsa lang yan, di ba, tambay-tambay lang sa kung saan, pwede mo ipa-revoke yan. Oo. Pwede mo ipa-revoke yan. Alam nyo mga kutsero, ito, and I'll say this, I'll say this until matapos ang eleksyon sa 2025. Kapag kayo po, binoto nyo pa si Senator Amy bilang isang senador, ewan ko lang, baka kasama na kayo sa mga impatient. Baka kasama na po kayo sa mga impatient. Oo. Huwag nyo na ho iboto si Senator Amy. Maawa ho kayo sa Pilipinas. Maawa ho kayo sa Pilipinas. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating pong Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido ang pangalan, and I'll see all of you sa ating next Coach Jared Live. Bye guys, everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?